Good morning po sa bawat isa sa ating lahat. God is good and all the time. Amen. Hallelujah. It's all by the grace of God that we are here and we are giving thanks to the one who is worthy of all the glory and honor. Hallelujah. Salamat Ate Jean kanina. Natatawa kami ni Ate Shirley kasi parehas po kami ng nila Ate Jean. May binigay na blessing ang Lord pero wala pa naman kaming hawak na pera. Pero amin na. Amin na. Praise God. Hallelujah. Hindi nga lang po siguro ganun kalaki, pero ako po tuwan-tuwa sa Panginoon. Siguro minsan, hindi ko lang po alam kung madadaanan po natin na may testify ko po sa inyo how good is our God sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So, alam ko po na ang bawat isa po ay pinagpala ng Panginoon. Amen? At kaya po tayo narito ngayon, hindi lamang po tumanggap ng biyaya sa Kanya. Of course, ang pinaka-main reason po natin ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Gusto nating lumalim, lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon at maunawaan pa yung mayamang grasya ng Panginoon sa ating pong mga buhay. At uh, yung mga mensaheng ating pong natatanggap, minsan paulit-ulit, yung mga verses, yung mga text po natin, sabihin natin, ay alam na natin yan. Alam ko na yan, narinig ko na yan, yung mensahe. Pero alam niyo po, sa salita ng Diyos, napakayaman at napakasagana ng kapahayagan ng Panginoon na anuman ang kalagayan ng ating pong mga buhay sa kasalukuyan, o anuman yung mga meron minsan tanong sa mga isip po natin, o minsan nag-aalala tayo kung ano yung mangyayari sa atin sa kinabukasan, nandun po na ang salita ng Diyos ay masagana at mayaman po para sagutin at katugunin yung mga tanong po natin, yung mga inquiries po natin sa Kanya, yung ating pong mga nandun po na ninanais malaman. So ngayon po umaga, welcome po sa gawain po ng Panginoon ngayon dito po sa CLC. At magandang umaga po, Pastor Noel. Kanina ba yun o kagabi na nag-message po siya at laging nagpapasalamat. Ako po'y nahihiya kapag nagpapasalamat. Nagpapasalamat na sa pagkakataon na kami po ay magturo. Alam niyo po, lagi po sa amin nila Bishop, it is always an honor and privilege na makapag-share po ng gospel. Hindi po tayo, ang layunin po natin para makapag-share ay marami pong mapagpala at maihatid kung ano yung mensaheng gustong sabihin ng Panginoon. Yun lang po. At sa amin po ay yung pong pasasalamat, napaka-ano na po nun. Kaya kilala po namin si Pastor Noel at si Pastor Michelle. Magandang umaga po sa inyo dyan kung gabi pa ba? Gabi pa, parang gabi, no? Laging alanganin po, minsan doon sa main, kausap po sa ni Bishop, yung pala alas 12 yata ng gabi din. So, praise God, hallelujah. So ngayon pong umaga tayo po mag-aaral ng salita ng Panginoon and at the end ng service, before the end of service, tayo po ay makikibahagi sa banal na hapunan. At magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Sa mga kapatid po natin na nasa online, pagpalain po kayo ng Panginoon at maabot po kayo ng biyaya ng Diyos kung paano ang bawat isa po sa amin dito. Pagkamat kami magkakasama ay nandun po yung kagalakan sa puso po namin. Habang kayo po'y nariyan, nandun po na kayo po'y pagpalain. Pati mo ko doon sa taga-CLC. Hallelujah. So, are you ready to hear the words of Ewan
init ka na at yung bang talagang excited ka na, hinihahanda mo na yung susuotin mo, talagang yung pinagteterno mo na yun, yung tinatabi mo na, mamaya ipaplantsa mo mamaya mga 8 o'clock o bago ka matulog, di ba? Ganun po eh. Yung bang yung excitement, na, teka bukas, makakasama ko na naman yung mga kapatid. Sana ganun po yung pakiramdam po natin. And minsan nga, dati po may mga kinakanta kami fellowshipping song. Yung bang ah, yung bang nananabik ako na makasama ka sa bawat araw, lalo na sa panahon ng pagpupuri sa Panginoon. May kanta po nun dati ang malayang Pilipino, hahanap-hanapin kita sa upuan mo. Di ba yung ganun yung kanta? And alam ko po na kilala nyo ang bawat isa kapag Sunday, pag nandito po tayo, hinahanap nyo po yung bawat isa. O teka, wala si ano. Di ba? Lalo na sa amin po, meron po mga nabiling upuan na yung mga member. Kapag hahanapin mo siya, alam mo na kung nasaan siya, nandun. Nandito, dito si brother. Pag nawala, alam ni Bishop yun, si Bishop pa naman, ay matandain po sa pangalan. No, sa amin po, ng mga pastor, mas bata kami sa kanya, pero si Bishop, minsan niya lang na-meet, kilala niya kaagad. Kaya kapag yung member po namin, sasabihin sa amin noon, oh, saan si nanay ano, ba't wala? O puntahan nyo, yung pala pupuntahan. Yung pala walang pamasahe, o kaya walang... So, na-deal yung problema na sa susunod na gawain, nakakadalo na po. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, natutuwa ako nakasama kita ngayong umaga. Ngumiti po ba? Sumang-ayon naman. Praise God, hallelujah. So, natutuwa. Masarap po makipag-fellowship sa mga kapatid. Ako po napatunayan ko na maraming dumaan na mga barkada, kaibigan sa buhay mo, lalo na yung mga barkada at yung mga, minsan, yung mga tropa-tropa lang, di ba, gano'n? Yung mga youth kanina, naalala ko tuloy yung youth days namin. So, yung bang, di ba, may mga tropa-tropa lang na kaibigan mo, masayang kasama pa sa panahon na meron ka at medyo maganda yung sitwasyon. Pero yung sa personal mong problema, hindi mo na sila makakasama eh. Minsan nga, pag sinabi mo problema, napaka-ano mo naman, kayang-kaya yan. Wala ka namang encouragement na marinig. Pero dito, alam ko po na kahit hindi po tayo, yung bang personal na nag-uusap, meron pong nananalangin sa isa't isa. Amen? And it is our, yung bang, hindi naman duty, hindi naman yung pressure tayo, pero bilang isang Kristiyano at bilang isang kapatid, given na po yun na ipanalangin mo ang bawat isa eh. Bawat isa, di ba? Pray one for another, sabi po ng Bible. So, kung maiisip nyo po at may pagkakataon, hindi man siguro specific yung mga pangalan, you pray for your brothers and sisters. For every member of the church. No? Para po, nandun po na marahil hindi natin alam. Alam niyo po, may pagkakataon kapag tayo lang po ay sensitive sa paggalaw at pagkilos ng Banal Espiritu Santo. May mga gabi, nagtataka ka bakit ka gigising? At paggising mo, mayroong mga pangalan na inilalagay sa iyong Panginoon. Meron kang tao na maalala. At alam niyo po, nung una, hindi ko pinapansin yun, yung ganun eh. Pero mababalitaan mo na lang, may time na meron palang pinagdadaanan yung tao. Tapos hindi ko na pag-pray. Kaya sa mga sumusunod na pagkakataon, kapag meron po akong pagkakataon na may naaalala ng mga kapatid at alimbawa, nagigising ka sa gitna ng gabi, minsan may mga pagkakataon, nagtatangs ka na lang, hindi mo alam. Yung pala, pagkatapos kinabukasan, merong tatawag sa'yo o may mababalitaan ka na isang kapatid na ganun pala yung pangangailangan. And yung prayer mo, talagang guided ng Holy Spirit, na yun din yung pinagpe-pray mo para sa Kanya. Kaya maging daan tayo ng pagpapala sa isa't isa. Amen? Hallelujah. So, sa pagtitipon po natin laging, i-consider po natin ang isa't isa, lalo na in our prayer time. So ngayon po umaga, we'll just study a simple message. Sabi nga, simpleng mga mensahe, pero makapangyarihan po yung kapahayagan na gustong sabihin sa atin. Simpleng mensahe na minsan marinig natin, paulit-ulit na nating naririnig, pero nandun po na yung tanggap po natin kapag tayo po ay bukas, doon po sa gustong sabihin ng Panginoon, malaki po yung impact na pwedeng gawin sa ating pong buhay. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos na kapag tinanggap po natin, at meron pong ginagawa siya sa buhay po ng bawat isa. So the title of our message this morning is
It's all about living in the overflow of grace. Kaya lang po, ang title po is Crucified with Christ, Living in the Overflow of Grace. Because I believe that living in the overflow of grace, you have to be identified with the Lord Jesus Christ. Kailangan yung kaugnayan natin sa Kanya ay malapit. Kilala mo siya at of course, kilala tayo ng Panginoon. Pero yung bang alam natin kung ano yung kalagayan natin sa Kanyang harapan. At lalong-lalo na sa pang-araw-araw nating buhay, gusto natin living in the overflow of grace is not just about material blessings that we will be receiving. Tandaan po natin yun. Baka living in the overflow of grace, praise God, hallelujah, yayaman ako, sasagana ako. And I know na marami po sa atin, pagpasok ng taong pinagpala. And I'm one of those blessed ng team na ito na living in the overflow of grace. Sapagkat, sabi nga, ito po yung harvest time ng bawat isa. Marahil yung ilan sa atin, matagal na panahon na po tayong nananalangin ng mga ilang prayer concerns natin, iniiyak natin sa Panginoon. And sometimes we just have to wait. Wala ka namang magawa, ginagawa mo yung diskarte sa sarili mo, pero it's all by the grace of God. Kasi kapag sinamahan mo na ikaw na naman ang didiskarte, ikaw na naman ang gagawa, madi-discourage ka lang. At the end of the day, yung pagod mo, nawawala ng saysay. Pero kapag ipinagkatiwala mo sa Panginoon, you will be blessed with an overflowing grace of God sa buhay po ng bawat isa. Pero hindi lamang po ito patungkol sa material na bagay, hindi lamang po ito patungkol sa pinansyal na pagpapala, kundi living in the overflow of grace is, nandun po na tayo po ay kasamang naipako sa krus ng ating pong Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, we are identified na tayo po ay Kanya pong mga disciples, tayo po ay Kanyang mga alagad, tayo po ay Kanyang lingkod, tayo po ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. Amen? So, crucified with Christ is equal dun po sa magkakaroon tayo ng buhay, biyaya sa buhay po ng bawat isa sa atin. So, ang text po natin is Galatians chapter 2 verse 20. And basahin po natin sa New Living Translation. So, meron po tayo. And my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Alam niyo po yung sa bandang huli, just meditate upon those words. Sabi po, I'm trusting in the Son of God who loved me. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ng Panginoon. Huwag mong pagdudahan. Sapagkat sinasabi ng Kanyang salita. No? So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Tanungin ko po ang bawat isa, kasama na po ako. Sino ba naman tayo? Para ipalit ng Diyos yung buhay ng Kanyang anak, bugtong na anak? The only begotten Son. Tayo, alam ko, mga bigatin din tayo. Mga bigatin tayong mga anak ng Diyos na dati po bigatin kong sumuway, bigatin kong magsalangsang sa kung anumang mga kalooban ng Panginoon. Pero sabi po, who loved me and gave Himself for me. Those words are enough para po nasabihin sa atin ng Panginoon na mahal ko kayo. Binigay ko nga. Kung may nagtatanong man sa atin at nagdududa pa, at dumarating sa punto na nagtatanong ka, Lord, mahal mo ba ako? Alam niyo po, ito yung sagot. Binigay niya yung Kanyang bugtong na anak. No, para sa bawat isa sa atin, sabi po, mahal na mahal niya tayo. At ngayon, papasok na naman po yung mahal na araw, di ba? Pero pag mahal na araw, ano po sabi po, yung ambience o yung bang kaalakaran sa sanlibutan. Di ba ngayon medyo pabanal na ng pabanal ang tao, patahimik na ng patahimik kasi magkakwaresma na naman. Dapat inihanda natin yung sarili natin na pagdating ng mahal na araw, naku, feeling banal na naman tayo. At lagi po, dapat pagdarating po, bawal po ang magsaya sa mahal na araw, di ba? Diba? Dapat solemn. Pati nga sa pagkain, lahat na lang, di ba? Tinuro sa atin ng relihiyon na dapat hindi ka ganito. So pati sa pagkain, minsan po, si Pastor Hill, medyo may ano din po yun, na mahal na araw, di ba, Biyernes Santo, di ba, dapat ang mga niluluto lang, mga gulay.
siya nag-aano ng liempo sa ano. Sabi ng mga kapitbahay, talaga Hudyo talaga to siya. Hindi nila alam pastor yun. Hindi nila kilala kasi siya. Ganun ang tawag sa atin kapag umaano tayo, mga Hudyo yan. Parang kami noon, ako po nung nasa mundo pa, kapag mahal na araw, anong hindi dapat uminom? Yun po yung pagkakataon na dapat uminom ka kasi walang pasok sa trabaho. Parang ganon. So, papasok na naman po doon sa kalagay na yung bang karanasan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yung bang parang medyo nalulungkot tayo. Yung bang kinukondisyon natin yung ating sarili na dapat maramdaman natin yung kabanalan. No? Kasi ano yun? For criminals and rebels at that time. Yung pong pagpapako sa krus ay pinaparusa po yon sa mga kriminal, sa mga rebelde. Pero sino ba ang Panginoong Jesucristo? Alam naman natin. At lahat tayo nakapanood ng Passion of Christ, di ba? Nakita natin kung paano pinahirapan. So, it was a common punishment for criminals. Pero kung sa Panginoon mo ipagkakaroon, parang hindi naman, talagang malulungkot ka. At may kasamang galit na kung pwede lang. Pero alam niyo po, kasama tayo doon sa sanlibutan na naging dahilan para maipako ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. No? Kasama po tayo doon. And it was a public spectacle designed to humiliate and deter others from rebellion. Noon po, para hindi magrebelde ang tao, ganito po yung parusa. Parang tinatakot. Parang yung capital punishment na gusto, di ba, ibalik yung bitay, yung electric chair, o kung anumang uri. Hindi yata uso na electric chair. No, mas madali na ngayon, ini-inject na lang. No? So, noon po, paraan po yun. Tapos hihiyain ka sa gitna, sa publiko. Pakikilala na ikaw rebelde. At yan po yung naranasan ng Panginoon. Which is nakakalungkot. At talagang maaawa ka kung paano po siya. Yung crucifixions po, it was a slow and agonizing death. Often lasting for days. Matagal na araw. At kapag titingnan mo yung paghihirap ng Panginoon, talagang maiiyak ka. And sabi nga, wala nang papantay dun sa paghihirap na ginawa ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. Kaya lang tayo minsan parang dahil sa modernong kalagayan po natin ngayon, parang baliwala na lang. Pero nakakalungkot po. Pero tayo po na namumuhay sa grasya at naunawaan po natin kung bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo at kung bakit siya nabuhay na maguli, kung alam natin ang kanyang purpose, tayo po hindi na malulungkot. Amen? So, yung pong let us turn our gaze to the cross. Ngayon po, sa kasalukuyang kalagayan natin, not as a symbol of suffering alone. Huwag na nating tingnan lagi ang krus as krus ng paghihirap. No? Sabi pa naman, dalhin natin yung ating araw-araw, yung bawat isa, may krus tayong nadalhin. Ibig sabihin, dalhin natin yung araw-araw ng paghihirap ng buhay. Hindi naman po ganun ang ibig sabihin, pero ito po yung pagbabalikan yung krus ng Kalbaryo. Sa atin po, living under the grace of God, it is not a symbol of suffering alone, but as a breathtaking demonstration of God's overflowing grace. No, dapat mas masaya tayo. No, kapag maalala natin yung ginawa ng Panginoon, the finished work of the Lord Jesus Christ at the cross, mas lalo tayo magpasalamat. Na kung saan, biruin mo yung kanyang ginawa para sa bawat isa atin, ay pagpapahayag ng kanyang nag-uumapaw na grasya sa buhay po ng bawat isa. Hanggang sa kasalukuyan. May mga pagkakataon, masasabi natin, hindi pa rin tayo worthy. Pero alam niyo po, worthy po kayo. Karapat-dapat kayong tumanggap ng biyaya ng Diyos. Pero may mga pagkakataon, di ba, dadayain tayo ng kaaway. Ikaw, ganyan ugali mo. Nabago lang naman, nagsisimba ka na. Pero, di ba, pero hindi po. Nandun po na, pag titignan natin ang krus ng Kalbaryo ngayon sa pamumuhay po natin sa grasya, it is a breathtaking demonstration of God's overflowing grace. Kaya we have to celebrate. Amen? Tayo po ay magalak. Hindi po katulad nung dati, di ba, pagsisimba tayo, lalo na, di ba, pag itinaas na yung hostya. At nakagano naman kayong lahat.
Tapos alam nyo na humihingi na kayo ng tawad, doon pa lang, alam, wag mong padikitin doon sa ngalangal ko, ha. Kasi di ba, pag dumikit daw, talaga naman didikit po yun dahil sa texture ng didikit talaga yun. Hindi dahil sa kasalanan kaya dumidikit yun doon. Dahil pinatawad na tayo ng Panginoon sa kasalanan eh. Amen? Nandun nilinis na tayo. Pero dati nga, hindi po natin alam yun. Kaya sa tuwing tayo makikibahagi sa banal na hapunan, may lungkot factor na dapat kang nararamdaman. At dapat medyo may kabananan. Hindi ako karapat dapat. Lord, di ba? Kaya yung iba, marami po noon, ayaw makipag-partake. No? Ayaw makipagbahagi sa banal na hapunan. Miski nung sa luma nating pananampalataya. Kasi yan po yung tinuro ng relihiyon. But nowadays, we are living under the grace of God. So tingnan po natin ang krus ng Kalbaryo bilang pagpapahayag ng Diyos ng kanyang nag-uumapaw na biyaya sa bawat isa. Lagi po nating pasalamatan, lagi po nating alalahanin. Sabi nga po, do this in remembrance of me. Sa tuwing maalala natin ng Panginoon, pasalamatan natin siya. The cross, a brutal instrument of Roman execution, was transformed by God into a vessel of imaginable love. Biruin nyo, yung instrumento ng mga Romano noon na execution, na talagang brutal, na dinanas po ng Panginoon, ay pagpapahayag po, binago po ng Panginoon yung ating pong pananaw, na sa halip na kalungkutan at takot yung maramdaman po natin, ay maranasan po natin yung hindi natin lubos maisip na pag-ibig ng Diyos. Na sinasabi ni David, who am I that you are mindful of me? Sino ba naman ako para pagpakitaan mo ng kabutihan? No, para pagpadamahan mo ng iyong grasya. Tanungin po natin ang bawat isa. Kahit po ako, lalo po ako, hindi po ako karapat-dapat. Noon, lalo na nung hindi ko pa alam yung kagandahang loob ng Diyos. No, hindi tayo karapat-dapat sa kanyang mga biyaya dahil patuloy araw-araw, kahit na nga ngayon di ba? May mga pagkakataon. Sino ba rito ang hindi na po nagkakamali? Hindi na po nagkakasala. Hindi na nadadapa. Check na po natin yung attendance, pwede na po nating pauwiin. Di ba? Pwede naman Kasi exempted na po kayo, parang sa klase, exempted na po kayo. Kung lahat ng yun ay nagampanan po natin at nakita po natin qualified tayo, yes, pwede na tayo magmalaki. Pero walang makapagmamalaki, amen? Dahil walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At kung ano man ang meron tayo ngayon, yan po ay pagpapadaman niya ng kanyang tunay na pag-ibig at pagpapaunawa ng bawat isa. Tayo po ay namumuhay lamang sa biyaya ng Diyos. Hiwalay sa biyaya ng Diyos, walang kagandahan yung buhay na maituturing. Kaya sa krus ng Kalbaryo, baguhin po natin yung ating pong pananaw na ngayon po, it was a testament to a grace so abundant, it spills over the edges of our comprehension. Sabi ko nga noong nakaraan, di ba nung tumayo po ako, hanggang ngayon hindi ko pa rin maunawaan Nabibigyan natin ng meaning yung what is grace, God's riches at Christ's expense, na tinatanggap natin, unmerited favor, pero kulang po yun Pero sa bawat araw ng buhay po natin, hindi man niya bigyan tayo ng word lang na meaning, pero nauunawaan natin sa pagising pa lamang natin sa umaga, yakap ng Panginoon yung nararamdaman natin. It is the grace of God na namumulat yung ating mata. So maraming pagpapakahulugan ang Diyos sa kanyang kagandahang loob na ninanais niyang maranasan natin sa bawat araw. Kaya hindi mo ma-imagine, hindi mo iisipin mo nang iisipin. Kulang yun. Kulang yung pagbibigay natin ng pagpapakahulugan. Pero for the sake of just studying and siyempre po embracing the message ng grasya ng Panginoon, magaganda po yung ating pong, yung tinuturo po sa atin. Amen, napakasimple pero malalim po yung epekto sa buhay po ng bawat isa. So, the cross isn't a symbol of God's failure. Dahil ang kaaway po ay minsan natuwa na ang Panginoong Jesucristo ay pinahirapan at namatay sa krus ng Kalbaryo. Akala niya, nandun na nagwagi na siya. And minsan ang sangkatauhan naman ay tiningnan yung krus na bilang simbolo ng kawalan, ng failure. But rather, it is the ultimate expression of His boundless capacity for mercy. Na sana tayo po ay parusahan, karapat dapat tayong parusahan, pero hindi po niya ipinagkaloob yung kaparusahan na yun. Ang tawag po doon, mercy. Hindi mo tinanggap yung dapat sanang karapat dapat sa'yo. Ay yung tinanggap mo, yung hindi ka karapat dapat, yun naman po yung grasya ng Panginoon
na nararanasan po natin, hindi tayo karapat-dapat. Nano ba masasabi natin hindi tayo worthy sa buhay na meron tayo ngayon at kung paano tayo pinangangalagaan, binibigyan ng espesyal na pabor ng Diyos? Hallelujah! Mamamangha ka sa Panginoon na wala ka namang ginagawa, pero hindi siya tumitigil ng paggawa on your behalf. Nararanasan mo yung pagpapala na minsan parang sa atin wala lang, pero ang binayad po niya, buhay po niya, yung kanya pong dugo na itinigil sa krus ng Kalbaryo. So nandun po na, pagtitingnan natin ang krus, nung tayo pa ay hindi pa po mananampalataya, it was a failure. But it is His boundless capacity for mercy. Jesus, the Son of God, willingly submitted to the agony of the cross. He bore the weight of sins, the burden of our transgression, the consequences of rebellion against God. Diba sabi po sa Isaiah 53 verse 5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. Siya ay nasugatan, tumanggap ng lahat ng paghihirap ng latay para po sa ating mga kasalanan. Para po bayaran yung ating pong mga kasalanan, yung mga kalikuan po ng bawat isa sa atin. In sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sins in His body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. We are the righteousness of God. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Because of our own righteousness? No, it's because of the righteousness of Jesus na kung saan tayo po ay nakipag-isa. So, sabi po, He Himself bore our sin in His body on the tree that we might die to sin and live to righteousness, by His wounds you have been healed. Purihin ang Panginoon. So, hindi po ito punishment. Actually, yung tinanggap po ng Panginoon ay hindi po punishment. Yung crucifixion, this wasn't a punishment He deserved, but a sacrifice He freely chose. Hindi po yun dahil siya'y makasalanan ba siya? Kaya siya pinarusahan? Hindi po. Kundi, kusa niyang ipinagkaloob yung kanyang sarili bilang alay, bilang sakripisyo, no? Para po tayo na nakipag-isa sa Kanya, ay nandun po na bigyan ng kalayaan, laban sa kasalanan, at bigyan ng buhay na walang hanggan. So it is a sacrifice He freely chose. Siya po yung namili. Kung tayo yung lalagay sa kalagayan ng Panginoon, tapos titingnan mo yung tao na pagbabayaran mo ng yung buhay, iaalay mo yung buhay, tapos titingnan mo siya, dapat naman talagang maparusahan to, pero bakit ako? Diba? Pwedeng mag-question ng Panginoon Pero ganun pa man, because of His great love towards us, no, sa sanlibutan, nandun po na inialay niya yung kanyang sariling buhay. But this is not a punishment He deserved. It is a sacrifice He freely chose. His suffering wasn't a sign of weakness, but a demonstration of the immeasurable depth of His love. Ako po, walang makapagpapaiyak sa akin na ibang bagay, yung mabilis na pag-iyak, kundi yung kabutihan ng Panginoon. Yung bang, just meditate upon the goodness of the Lord. Alam niyo po, hindi niyo kailangan manood ng telenovela para maiyak kayo. Lagi lang sa tuwing umaga, yung pagising niyo, alalahanin mo kabutihan ng Panginoon, wala ka namang magawa Kundi, hindi dahil masyado ka emosyonal, kundi talaga namang kitang-kita kung gaano ka minamahal ng Panginoon. Kung gaano kanya binago. Kung paano po yung kanya pong buhay na ibinigay niya, kung paano yung paghihirap niya, yung pinagdaanan niya, para makamtan lang natin yung buhay na meron tayo ngayon na pinapangarap ng maraming tao sa mundo, talagang maiiyak ka. Pero mo sa dinami-dami ng tao sa libutan, isa ka dun sa napili, isa ka dun sa tinawag, at tumugon dun sa pag-ibig ng Diyos, sa panawagan ng Diyos, na makipag-isa sa Kanya. At kung tatanungin natin ng bawat isa, meron ba kayong pinagsisihan? Teka, meron ba tayong pinagsisihan sa pakipag-isa natin sa Panginoon? Wala.
Siguro may human as we are, pero aminin natin, human as we are, dumarating yung mga pagkakataon kapag meron tayong pinagdadaanan at medyo tayong nahihirapan, sometimes we question God. Sometimes we ask the Lord. Hindi naman po masamang mag-question eh. Pero yung question mo na medyo pagiging arrogante, para bang hindi Diyos ang kausap mo, yun ang hindi maganda. Pero alam niyo po, gustong-gusto ng Panginoon yung nagtatanong tayo, Lord, ano bang ano? Ba't nararanasan o dumadaan? Alam niyo po, it is the Word of God that will answer us. O minsan, doon sa yung bang tahimik ka lang doon sa isang sulok, nagtatanong ka, maya-maya may biglang papasok sa isip mo na sagot ang Panginoon, maiiyak ka na lang. Kasi maraming pagkakataon, ang kailangan lang po natin today, as believers na ngayon sa modernong kalagayan, hindi po nababago ang Diyos. Gusto pa rin niya ng intimacy. Sabi kasi, sa grace kasi, di ba, dapat yung prayer, ano na lang, hindi po. Mas lalong masidhi yung bang naramdaman mo yung grasya. Ngayon, mas sensitive ka sa pagkilos ng Holy Spirit. At ngayon, mas masarap makipag-usap sa Kanya sapagkat alam mo, hindi Kanya iniusgahan. Alam mo na ngayon na anumang iparating mo sa Kanya, concern ng Panginoon sa lahat na may concern sa'yo. Na hindi ka niya hihiyain kahit na medyo nakakahiya yung ginawa mo, pero ang sagot pa rin niya, pag-ibig sa'yo. Grasya pa rin niya ang masasagana. Kaya yun po may mga pagkakataon na marami kang tanong, alam niyo po, we need intimacy with our God. Ngayon kasi parang ano na lang, because of the business, marami tayong yung bang, noon nga po, ang namin, as the deer panted for streams of water, so my soul longeth after thee. Parang sa grasya, minsan kina-question, hindi na dapat kang ganun ka-desperate, hindi naman desperado. Pero katulad lang ng isang usa, di ba? Ang usa po, kapag napapagod siya, talagang hahanapin niya yung batis para makainom siya ng tubig. Alam niyo po, maraming bagay sa mundo, tinutuyo tayo spiritually, natutuyo tayo spiritually. And what we need is, we come to the Lord, go to God for a relationship lagi. Not go to God for the blessings na kailangan natin. Lord, kailangan ko ng ganito. Alam niyo po, simple lang po. Yung isang kaugnayan, yung isang relasyon natin na malapit sa Panginoon, at lagi ang kalagayan mo ay tila ba kasama kang napako sa krus ng Panginoong Jesucristo, doon sa krus ng Kalbaryo, nandun po na yung kalagayan na yun yung magdadala sa'yo para maranasan mo para mabuksan yung floodgates of grace sa buhay po ng bawat isa. Alam niyo po ba yung pag inimagine nyo yung krus ng Kalbaryo, nandun ka sa paanan, na nakatayo ka, at nandun po ang krus ng Kalbaryo, at sa ibabaw po niya ay merong pong dam. At habang po tayo po ay nakikipag-isa sa Panginoon, nandun po na binubuksan po yung dam sa bandang itaas, at kanino po yung buhos yung ragasa ng biyaya ng Panginoon? Sa bawat isa, di ba? Alam niyo po, pag binuksan yung isang dam dito sa atin, lubog ang Metro Manila. Inaabot lahat. Lahat nakakaranas ng baha. Ganyan din sa grasya ng Panginoon. No, kilalanin lamang po natin ang tapos na ginawa ng Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang ibinayad para sa bawat isa sa atin, at makipag-isa po tayo sa Kanya. Nandun po na ang lahat ng biyaya, kagandahang loob ng Diyos ay ipararanas niya sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, the cross reveals the character of God. Pag titingnan mo yung krus na Kalbaryo, kaysa matakot ka, yung bang mag-feeling ka na, nalulungkot ka na naman, hindi mawawala yung kapag naalala mo talagang paghihirap ng Panginoon, masyado tayo nagiging emosyonal. Pero ganun pa man, the cross reveals the character of God. It reveals a God whose love is not conditional, but unconditional. Lagi po nating narinig sa pagtuturo ng grasya yan. Yung pag-ibig ng Diyos, hindi po conditional, but unconditional. Sabihin na natin matagal na tayo sa Panginoon pero nagkakamali pa rin tayo, pero hindi nababago ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Unconditional kasi ang pag-ibig niya. Mamahalin ka niya, maging sino ka man, ano man ang nagagawa mo, pero hindi sinasabing gawin mong magkasala, no, yun na yung license to sin. Kapag sinabing, sige, gawin nyo na lahat ng kasalanan kasi total, binayaran na ng Panginoon. Hindi po ganun na tinuturo natin. Ang tinuturo po natin, nandun po na
Sa Diyos, kahit nakagawa ka ng kasalanan, pinatawad ka na niya, mamahalin ka niya at minahal ka na niya. No, hindi mababago yung pagtingin sa'yo ng Panginoon. So, it's up to you kung ano magiging pagtingin mo sa minsan at kadalasan, yung pagtingin natin sa sarili natin yung nagbabago. Naku-condemn tayo. Kasi nandiyan ang kaaway, bumubulong. Kita mo, tagal-tagal mo ng tapos ngayon, yan, nagko-commit ka na naman ng ganyang kasalanan. Pero alam niyo po, hindi mababago ang pagtingin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. So, it is a love extend beyond our deserving. A grace that overflows even when we fall short. Hallelujah. Wala ka nang matatagpuan na gano'n eh. Tao sa tao nga lang eh. Kahit na matagal na tayo magkakilala, mag-best friend tayo o mag-ano tayo, kung ano man relasyon, kahit na nga sa pamilya. Pero kapag may nakagawa ng isang kasalanan na matindi-tindi, nandun po na we fall short dun sa kanyang expectations, ano po ang nagiging bunga? Parang sa susunod, sasabihin nga, hindi ka na makakaulit sa akin. No? Hindi ka na makakalapit sa akin. Ganun ang tao eh. Yung bang tutuldo ka na, lalagyan na lang kasi meron kang ginawang offense sa akin. Pero alam nyo ba, hindi natatapos ang araw, may mga nagagawa tayong offense na hindi natin napapansin. Pero ang Diyos, baliwala sa Kanya yun. Kaya nga, yung kanina, sino dito, kahapon, hindi ko alam, nung isang araw, may mga nagawa tayong bagay na hindi kalooban ng Diyos. Pero pag tinanong mo ang Panginoon ngayon, Lord, alam mo ba, patawarin mo po ako, sorry kasi nung isang ano yun? Anong nagawa mo? Kasi sabi po, kakalimutan po ng Diyos yung lahat ng ating kasalanan. Kinalimutan niya na po. Pinatawad niya na po. Hindi ka pa man nga gumagawa, pinatawad na tayo eh. Kaya yung iba sinasabi, yan, kita mo yan. Yung word na yun, yung hindi ka pa man gumagawa, ay pinatawad ka na. So, license to sin yan. Hindi po. Hindi po, ang mga namumuhay po sa grasya, hindi gagawa ng offense. No, hindi gagawa ng kasalanan kasi alam na nila na ang kasalanan po ay wala ng puwang sa kanila pong buhay. At yung kasalanan, nandun po na, hindi po yan ang magiging daan para po sa pagkawalay natin sa Panginoon. No, kundi nandun po na lalo po nating kung paano pong ang kasalanan ay sumasagana sa atin, mas sagana pa po ang grasya ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Amen? So, in Galatians chapter 2 verse 20, it reveals that our union with Christ on the cross is the gateway to experiencing God's overflowing grace. So yung ating pakikipag-isa sa Panginoon ay daan para po maranasan po natin yung sinasabi po natin overflow of God's grace sa buhay po ng bawat isa. So, God's overflowing grace. Transforming us from the inside out. Na nagbabago sa atin. Ang pagbabago natin mula sa loob papunta sa labas. Ibig sabihin, babaguhin niya yung kalooban mo in a way na kung saan kapag ikaw ay namumuhay na, yung mga taong nakapaligid sa'yo, napapansin nila, parang iba na siya, no? Diba? Naranasan nyo na pa ba yun? May nakapansin na malaki na yung pagbabago sa inyo? Naranasan mo na ba? Diba? Diba, sana masarap pong marinig yun. Oo, yung ibang tao, na dati kang kakilala niya, tapos sasabihin siya, alam mo, anong meron sa'yo? Oo. Alam niyo po, kami po ni Ate Shirley ay lumaki po hindi po sa village, sa gilid. Looban. Yung bang pagpasok mo, pag tumagay ka dun sa unang nagiinuman dun sa kanto, pagdating mo sa bahay mo, lasing ka na. Ganun po. At ganun po yung buhay ko dati. 13 years old, ayaw mo man sabihin, just a testimony ng kabutihan ng Panginoon. Yung bang, marami po nagsasabi sa akin, kasi pag matino po ako, kapag napakamahiyain ko. Hindi nga ako nakikipaglaro, naglalaro sila ng touching rubber, yung mga laro na, Jolene, ako hindi. Akala nila suplado ako o nagpapaputi lang ako sa bahay. Nandun po na, ayoko nang masyadong marami. Ayoko nang maingay. Ano ba tawag doon? Introvert?
parang gano'n, ano, introvert. So ayoko po ng ano, at ayoko lalo yung maingay nag-uusap, yung parang nag-aaway. Eh sa looban namin, talagang nagmumurahan yun. Natural na yun. Yung bang pinupuri ka lang, minumura ka na, di ba? Saan ka naman nakakita ng gano'n? So, nandun po na, siyempre na born again ka. Eh lalo na yung mga kabarkada mo, yung alam, kilala ka na, dati ang tawag sa akin, tagapagmana ako ng tatay ko dahil ang tatay ko po apat na opera po sa bituka. Pinagdudugtong na lang dahil po sa pag-inom ng alak, gin, at saka yung wala naman siya ibang sugal, 41 lang. Dali lang naman ng 41. Pero magdamag yun nung ano siya, sa Marikina. Nagtatrabaho pa siya sa Montalban. Parang ang layo. Uwi daw sa bahay namin, wala pa ako noon. Talagang ganun daw, lasing. Tapos ano. Kaya dumating ang pagkakataon, nagkasama pa kami sa trabaho. Equipment operator siya. Ako naman ay lubman, tagalagay ng mga langis, tapos magtutulong sa mga mekaniko. Nandun po na nakita nila. Malaki daw ang potensyal ko. Na talagang maging tagapagmana ako ng aking tatay. Tuwan-tuwa naman ako, tagapagmana. Sana yaman na lang yung ano. Kaso hindi mga bisyo. Kaya doon sa looban namin, miski kay Ate Shirley, sa parents mo niyan, nung nakikita nilang nakahandusay ako doon sa ano, sabi ko kay Ate Shirley, yan ba yung boyfriend mo na yan ba yung nanliligaw sa'yo? Gusto mo ba yan? Diba? Paano? Nakaano ako dun sa... Ganun po, yung kalagayan ko nun. So, ibig sabihin, nandun po na, nung nabago, at masarap marinig sa iba na meron ka unti-unti may nababago. Although yung iba talaga sinusubukan yung ano mo na, patatagayin ka, pag hindi ka tumagay, bubuhos ko sa iyo. Eh, siyempre, sabi ko, try mo lang. Eh di magkakakilala ulit tayo. Parang, kasi hindi pa ako malalim nun. Parang papatol ka pa rin eh. Papatol ka pa rin na, sige, subukan mo lang. Pag hindi, bubuhos ko. Pero alam niyo po, unti-unti. Tapos nung bandang huli, kahit po natuwa po ako sa aking pambiyanan noon. Umuwi na rin siya sa Panginoon. Na nung ako po'y nag-full time na tumatagal na sa ministry, naririnig ko, pag dumarating ako, kinukwento ko doon sa kumpare niya. Yan yung, tamo si Dante, oh. Laki pinagbago. Alam mo, magpapastor na yan. Hindi pa naman ako pastor noon eh. Brother pa lang ako. Pero nakita yung pagbabago. Kahit yung ibang mga tao, it's not about me. I'm boasting about the goodness of the Lord and how He transformed my life. Kasi kahit na po anong kalagayan meron tayo, kaya tayo baguhin ng Panginoon. Nandun po na talagang sa kabila ng mga hindi magagandang bagay na meron ka. And out of that, yung bang mga bagay na hindi maganda, merong isang lilitaw na para bang isang nilalang na bago, na sa tingin ng Panginoon, perfect, dalisay. Kasi kapag tinitingnan tayo ng Panginoon, hindi po tayo kinakikitaan niya ng karumihan sapagkat nilinis niya na tayo. At katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Maaring ang mga tao pagtingin sa atin may judgmental pa rin. Ilang buwan lang yan. Eh kasi naman, may mga pagkakataon din naman tayo talaga, di ba? Sabi nga, nagmumulto yung dati nating pagkatao. Pero alam niyo po, slowly but surely, from grace to grace, ang Panginoon makapangyarihan siya, kayang baguhin yung buhay po natin. Kahit na nga hindi tayo mabago ng mga taong nakapaligid sa atin at mahal natin sa buhay. So ito pong Galatians 2:20, it reveals our union with Christ on the cross, na kung saan ito po yung simula ng kung saan binuksan ng Panginoon sa bawat isa yung kanyang grasya at binabago po tayo sa araw-araw. Alam po natin yung kanta na, binabago niya ako araw-araw. Meron ganung awit po eh. Na araw-araw, binabago niya tayo. No, from glory to glory. Alam nyo ba, iba kayo ngayon kaysa kahapon? At iba kayo mamaya pag alis ninyo dito sa sanctuary, iba po ulit kayo. Ibig sabihin, may progression, may pagbabagong ginagawa sa atin ng Panginoon. Kaya lang maniwala ka and you trust the process doon po sa ginagawa ng Panginoon. So in Roman numeral number 1, the death of self is the birth of grace. Yung bang kamatayan natin sa sarili natin, yung bang hindi natin ituturing na atin tong buhay na to. Kasi sabi po, namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi sino na po? Si Kristo na. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili,
kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. So yung buhay na meron tayo ngayon, hindi na buhay natin yan. Ang Panginoon na ang nabubuhay sa atin. Kaya nga malaki yung impact natin sa ibang tao. At ganun din naman kapag nagkakamali tayo, di ba walang unang nababalikan at napupulaan kundi ang Panginoon. Why? Because buhay na yan ng Panginoon. At lalo na kapag sinasabi natin, ako, born again na ako anak ako ng Diyos. Nakikita po yung bunga. At kapag taliwas po yung ating pong pinamumuhay, ayon doon sa ating sinasabi, ang tawag po doon, foolishness eh. Foolishness po yun na ito pinaniniwalaan mo, anak ka ng Diyos, pero yung the way na ikandak mo yung sarili mo sa maraming tao, walang nakikitang, ganyan ba ang anak ng Diyos? Diba yung kinu-question nila dahil hindi tayo nakaayon sa salita ng Panginoon sapagkat meron pa rin tayong nagagawang, hindi naman po tayo hinahanapan na maging perfect. But at least nandun po na aware tayo sa ating po mga sarili na yung buhay na ito ay buhay na ni Kristo. Amen? Hallelujah. So, have you ever felt like you're living a life that isn't truly yours? Yung bang, halimbawa, namumuhay ka ngayon, may dinadaanan kang problema. Lord, hindi dapat ito yung buhay na meron ako eh. Di ba hindi dapat, since ako ay dapat hindi na ito yung buhay na meron ako. Yung bang we are weighed down by expectations, failures, or the burdens of the past, di ba, yung mga nakaraan na buhay natin. Pero dito po, sa mga talata pong ito, in this verse, Paul reveals a profound truth, malalim na katotohanan, that the key to a life overflowing with grace is found in being crucified with Christ. Kapag tayo po ay kasama na pong namatay ng Panginoon at naipako na po sa krus ng Kalbaryo yung lahat ng ating pong lumang pagkatao. So, it reveals a profound truth na ang susi po sa isang buhay na nag-uumapaw na grasya ay matatagpuan lamang sa ating pakikipag-isa sa Panginoon. No? And this statement sound harsh, parang kailangan ba nating ma-crucified? Para lamang po makita yung overflowing grace sa buhay po ng bawat isa? Sabi po, it sound harsh, it even, yung bang sounds impossible na mamuhay ka. Kasi human as we are, talagang yung flesh natin, mahina tayo. Apart from the leading of the Holy Spirit, alam niyo po kaya, hallelujah, kanina lang din habang living in the overflow of grace is living under the leading of the Holy Spirit. Kapag ang Holy Spirit ang nangunguna sa'yo, tiyak na tiyak yun, dadalhin ka niya sa isang buhay na nag-uumapaw yung grasya, mararanasan mo kagandahang loob ng Diyos. Pero minsan, hindi na natin napapansin ng Holy Spirit, di ba? Living in the overflow of grace, grace. Pero yung Holy Spirit kasi lagi natin kasama yan eh. Ang Panginoong Jesucristo, hindi naman natin siya kasama sa pang-araw-araw nating buhay. It is the ministry of the Holy Spirit na dinadala tayo sa katotohanan. Tinuturo sa atin yung mga tama. No? Tinuturuan tayo sa dapat nating gawin. Tinuturuan tayo maging sa pananalangin natin kung ano ang dapat ipanalangin. So, ang Banal na Espiritu Santo. But the key to a life overflowing with grace is being identified with the Lord Jesus Christ. In a union. In union with the Lord Jesus Christ. So, impossible, but it holds the secret to true freedom and abundant life. Crucifixion is not a literal death. Hindi lamang ito yung literal na kamatayan, but a spiritual transformation unlocking the floodgates of God's grace. Sabi ko nga kanina, parang yung pagkapako ng Panginoon sa Kristo, tapos tinanggap natin siya, nandun tayo sa paanan, tapos biglang nagbukas yung dam, yung lahat ng laman ng dam ay nandun po nadadaloy. At alam niyo po, mararanasan natin yung rumaragas ang pagpapaala ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Magugulat ka na lang sa Panginoon. So, nandun po na the death of self, yung panimula na tayo po ay mamatay sa ating sarili. Ibig sabihin, yung bang na-identify tayo sa Panginoon at lahat ng ating mga kahinaan ay kilalanin po nating kasama ng nabayubay sa krus ng Kalbaryo. So wala na sa atin, pinatawad na tayo ng Panginoon.
ay tinigis niya ang kanyang dugo para sa ating kalinisan, nandun po na tayo po ay perfect sa harapan ng Panginoon. So nandun po na ito po yung panimula nung tayo po ay naging born again. And sinabi po dito, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi po, I have been crucified with Christ. So the cross as the point of union. Yung punto po ng pagkakaisa, yung pinagsimulan po, para maranasan po natin yung grasya ng Panginoon ay mula po doon sa krus ng Kalbaryo. Of course, yung kanyang muling pagkabuhay, malaki pong impact sa buhay po ng bawat isa siyan. Nandun na maunawaan po natin na yung muling pagkabuhay ng Panginoon, tayo po na nakipag-isa sa Kanya ay muli rin, may bago na ring buhay na tinataglay. So, crucified with Christ involves grasping profound spiritual reality, not a literal physical event. So, wag na nating, aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, yung Kanyang pagkabayubay. Pero hindi lamang po yung physical na pangyayari, kundi yung apuhapin at hanapin po natin, na maunawaan po natin yung gustong sabihin ng Panginoon na yung katotohanan about doon sa kanya pong pagkakapako sa krus. So, there are key concepts. O yung bang, ano ba ibig sabihin ng I have been crucified with Christ? So, being crucified with Christ means union with Christ. It signifies a deep spiritual union with Jesus Christ. When Christ was crucified in God's eye, believers were also crucified with Him. So foundational truth po ito sa ating pong mga Kristiyano, sa ating pong pananampalataya, na tayo po, yung may awit po na ito ang tinapay ng buhay. No? To ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik. So, yun doon po pinapahayag, even the Word of God, nandun po pinapahayag na tayo po ay kasama niyang namatay. Nung tayo po ay nakipag-isa sa Kanya, kasama na pong namatay yung dati nating pagkatao doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So now we are in union with the Lord Jesus Christ. And this is the foundational truth. Ano lang po yun? Kailangan natin maunawaan, ganun ba? So ibig sabihin, yung bang, I have been crucified with Christ, I am in union with the Lord Jesus Christ. Yes. Kayo kasama niyang namatay. At kasama din nung muling binuhay ang Panginoon. Kasama din tayo muling binuhay. Kaya talagang hindi na tayo mapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? And also, being crucified with Christ means death to the old self. Crucified with Christ means death of the old self, the part of us dominated by sin and self-centeredness. Bago ba tayo na born again, ano yung kalagayan natin? Sino yung nasusunod sa buhay natin nung hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at personal na tagapagligtas? Tayo. Di ba nakasentro yung buhay natin sa mga sarili natin? Kung ano yung mapapala natin, kung ano yung magiging kinabukasan natin, tayo ang gumagawa. No, yung bang kahit na minsan may mga pagkakataon na tinatawag ka na ng Panginoon, hindi natin pinapansin. Basta ang gusto natin, sarili natin masunod. So, it is dominated by sin. Dati kung gumawa tayo ng kasalanan, ganun na lang. Kung magsalita tayo ng mga salita na hindi po nakakapag-edify sa mga kapwa natin tao. Kung manghamak tayo, di ba? Kung magalit tayo at magsalita tayo na hindi maganda, ganun na lang. Parang natural lang sa atin. Nung tayo wala pa sa Panginoon. Pero nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, namatay na po yung dati nating sarili. Amen? Hallelujah. Nung tayo po ay na-identify na sa Panginoong Yesus, sabi po, death to self, it is a symbolic death of our former way of living. In Colossians chapter 3 verse 3, sa Message translation, sabi po sa mga unang bahagi, your old life is dead. Your new life, which is your real life, is with Christ in God. Alam niyo ba nung wala tayo sa Panginoon, hindi yun ang totoong buhay. Ang totoong buhay po natin, yung ngayon po na nasa Panginoong Jesucristo na tayo. Sabi po, your old life is dead. Sabi mo nga sa katabi mo, yung luma mong pagkatao, patay na. Yung bago mong buhay, yung totoo mong buhay ay na kay Kristo.
Amen? At si Kristo'y nasa iyo. So your old life is dead, your new life, which is your real life, is with Christ in God. And sa Romans chapter 6 verse 6, sabi po, "For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. So for we know that our old self was crucified with Him, that the body ruled by sin might be done away." Kaya wala na, hindi na po yun eh. Yung buhay na meron tayo ngayon, bagong buhay yan sa Panginoon. Wala na po yung dati nating buhay. So yung dating Dante, patay na po yun. No? Yung pangalan ko ngayon, may H na, may grace. Parang si Abraham lang at si Abraham. Iba, ginagawang gano'n, may H daw. Kasi para may grace. So, nandun po na tayo po. Iba na tayo. Di ba 2 Corinthians 5:17? Sa sino mang nakipag-isa sa ating Panginoong Kristo, siya ay bago ng... Pag sinabing bago, ano po ang ibig sabihin ng bago? New. Pag sinabing new, bago, di ba? Wala namang ibang kahulugan po yun. Pero di ba? Oh, fresh. Lahat ng bago. No? So, bago ang lahat sa atin. So, being crucified with Christ means union with Christ, death to the old self, and new life in Christ. No? This death is not the end, but the beginning of a new life. Beginning of a new life. It paves the way for Christ to live in and through us. So, 2 Corinthians 5:17, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life has gone, a new life has begun. So, nagbagong buhay yung meron tayo. Kaya kung bago na yung buhay, bago na yung pag-uugali. Bago na yung gawin natin. No? Bago na yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Bago na po yung pananaw natin sa buhay. Lahat ay bago na pinagkakalob ng Panginoon. So being crucified with Christ also means yung faith independence po natin ay nasa Kanya na. The life that follows is lived by faith in Jesus Christ, relying in His strength and grace rather than our own. So yung buhay mo ngayon, pag sinasabi mong I have been crucified with Christ, so ibig sabihin, you have a new life and you have yung bang faith and dependence upon the Lord, hindi na sa sarili mo. Wala, noon kasi, self-centered tayo, tapos pinangungunahan pa tayo ng paggawa ng kasalanan, tapos nandun po na yung sarili natin, yung inaano natin inaasahan lang natin. No, na magbabago sa atin, nagagawa ng mga bagay para sa atin. Pero, to live on the basis of what God has said and promised, yun po yung ibig sabihin ng tayo po ay we have been crucified with Christ. To live on the basis of what God has said and promised. Namumuhay tayo ayon sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at kung ano yung kanyang mga pinapangako sa bawat isa sa atin. So kung sinasabi ng Panginoon na ikaw ay bago ng nilalang, no? So given na yun na hindi na natin yung bang pinaghihirapan yung kabanalan para maganap. Sapagkat it flows sa buhay po ng bawat isang namumuhay sa grasya ng Panginoon. Nakilala mo naman yung kalagayan mo sa harapan niya na ikaw ay kasama ng namatay sa krus ng Kalbaryo, na ipako na lahat ng iyong mga kasalanan doon at nailibing na, no? Lalo na kung sa water baptism, maganda po yun na magkakaroon kayo ng water baptism. Alam niyo po, yung paglubog po ninyo doon sa tubig ay symbolical po ng nung lahat ng kasalanan na dala-dala po ninyo, pag-ahon nyo po doon ay makasamang maililibing doon sa pool yung lahat ng inyo pong kasalanan. Pag-angat mo, ikaw ay bago ng nilalang. Kaya marami, hindi mo maramdaman yung... Ako po nung na-baptize, yung bang pag-angat, hindi mo maintindihan na anong meron na napakagaan at naiiyak ka dahil yung bang parang ibang-iba ka na pag-angat mo. Kaya lang sabi nung kasunod, ayoko nang lumusong. Kasi lahat ng kasalanan nung nauna nandun na. Hindi po ganun, hindi po ganun. Naipaliliwanag po yan sa water baptism. Kasi iba sabi, ito na magiging silbing libingan mo ng iyong kasalanan, lahat ng mga mapapait na alaala. Pag-ahon mo dito, isa ng bagong nilalang. So naiwan yung kasalanan doon. Sa mga pilosopo, ganun na sasabihin, naiwan lahat ng kasalanan doon ng iba. Hindi po. Yun po yung identification natin with the Lord Jesus Christ doon sa kanyang resurrection. So nandun po na faith and dependence natin ay sa Panginoon na
We live on the basis of what God has said and promised. Hindi na tayo nakikinig ngayon sa sinasabi lang ng tao. No, sa mga minsan pang-aano lang sa atin. Kung ano-anong kahinaan natin ang sinasabi. So tayo po ay namumuhay na sa pananampalataya sa Panginoon. In essence, crucified with Christ signifies, una po, a break from the power of sin. So, pag tayo po, kinonsider natin yung sarili natin na kasama ng naipako, kasama ng Panginoon, it is a break from the power of sin. Paghiwalay natin doon sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay po natin. Also, it is a transition from self-reliance to Christ-reliance. Hindi ka na aasa doon sa sarili mo, kundi sa kung ano na ang magagawa ng Diyos para sa iyo. Kasi pag sa sarili mo lang ikaw aasa, at the end of the day, you will be discouraged. You will become frustrated. Kasi yung mga decision making mo, minsan sablay. Akala mo napakaganda na. Yung bang piliin mo man yung pinakamagandang way para sa'yo. Hindi pa rin po yan ang pinakamainam. Ang maganda po, yung perfect will ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Yung ipinapanalangin mo ang isang bagay, inihingi mo sa Kanya ng paggabay, yung bawat desisyon na gagawin mo. So, it is a transition from self-reliance to Christ-reliance. So, crucified with Christ signifies the beginning of a life lived in communion with God. So, nandun po na, it is a statement of emphasis sa Ephesians 2:8 and 9 na salvation is by grace through faith. Lahat po na magaganap. Alam niyo po, hindi lang sa salvation, by grace through faith. Yung healing mo, it will come by grace through faith. Yung financial breakthrough mo, it will come by grace through faith. Lahat by grace through faith. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung grasya at yung pananampalataya. Magaganap po yung kagandahang loob ng Diyos sa'yo basta't tayo po ay pinaniniwalaan natin ang salita ng Panginoon. Yung kanyang mga pangako. Then it will happen. Pero kung hindi, may pagdadalawang isip ka, God is so gracious na unti-unti, inihahanda lang tayo, pero nandun ipararanas pa rin sa atin yung mga kahilingan po natin. So, spiritual implication of Christ's crucifixion, number one is atonement for sin, yung pagbabayad ng kasalanan. In Colossians 1:14, so medyo bibilisan ko lang po, God's Son, sabi po sa Easy English Bible, Colossians 1:14, God's Son, Jesus, paid the price for our sins and made us free. Sabi mo nga sa katabi mo ngayon, malaya ka na. Saan? Sa paggawa ng kasalanan? No. Malaya ka nang sumunod sa Panginoong Jesucristo. Amen? Malaya ka nang gawin yung kanyang kalooban sapagkat sa lahat ng pagsunod mo, nandun na ang pagpapala ng Panginoon sa iyo. Hahabulin ka ng blessings ng Lord, ng kanya pong grasya. So, Jesus' crucifixion is understood as an act of atonement for the sins of humanity. He took the punishment that humanity deserved. Pero dapat tayo magbayad, pero siya ang nagbayad para sa atin. And also, spiritual implication, nung bang sinabi po na, I no longer live, sa Roman numeral number 3, I no longer live, but Christ lives in me. It is the overflow of new life. Ang spiritual implication po nito, una ay atonement for sin, pangalawa po ay reconciliation with God. In Colossians 1:20, sabi po, and through Him, God reconciled everything to Himself. He made peace with everything in heaven and earth by means of Christ's blood on the cross. Sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo na itinigis niya doon sa krus ng Kalbaryo, na panauli po yung ating kalagayan. Pakikipagkapayapaan sa Panginoon. We are now peace with God. We have peace with God and peace of God. Sabi mo nga, peace with God and peace of God. So magkaiba po yan. Meron na tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon Jesucristo na pagbububo niya o pagtitigis niya ng kanyang dugo. So nandun po na tayo po ay napanauli napanumbalik sa ating relasyon sa Kanya sapagkat may nagbayad. And also, hindi lamang po meron tayong kapayapaan sa Diyos, kundi meron tayong mismong kapayapaan na nararanasan sa bawat isa ngayon. Na kahit na anumang pagsubok, anumang bagyo sa buhay dumarating, we can stay calm. No? At nandun po rin yung pakiramdam na secured pa rin tayo. Hindi lang pakiramdam, kundi talagang totoong secured tayo. Because we are now reconciled with God. And we have the peace of God. Peace with God and peace of God.
And also, victory over death. Sino dito yung takot sa kamatayan? Di ba tayong lahat? Noon po ako, kahit na ano na pag-usapan natin, maganda, okay, kahit na mahihirap. Yung horror, pwede, titiisin ko pa eh. Pero yung kamatayan, ayoko nun. No? Kasi, di ba, ang tao kapag yung pinag-usapan ng kamatayan, lalo na kung wala pa sa Panginoon, naku, takot niya mga yan. At tayo din naman po, dumaan sa ganyang kalagayan. Pero dahil po sa ginawa ng Panginoon, the resurrection of Jesus Christ, following His crucifixion is seen as a victory over death and power of eternal life for all who believe. Sa lahat ng mga nanampalataya, nandun po na wala na pong katagumpayan, maging ang kamatayan sa atin. Sa 1 Corinthians 15:55, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Verse 56, the sting of death is sin, is the law. Verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So God gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, pagbalik-balik na rin man ng mundo, ang punta po natin sa Panginoon pa rin, ang destinasyon natin, sa kamay pa rin ng Diyos. Meron po kami, member do sa nung mga panahon na kabataan pa, miski sila bishop po. Kinakwento po ni bishop yan. And it happens na naging ninang namin yun. Kasi yun, hindi pinapayagan dumalo sa gawain. Talagang nagagalit po yung kanya pong pulis po kasi yung asawa. Medyo strong and ayaw niya. At pinagbabantaan siya minsan, talagang tututukan siya ng baril nun. Sabi nung ninang ko, pag binaril mo ako, pupunta ako kay Lord. Pag hindi mo ako binaril, pupunta ako sa fellowship. Wala siyang magawa. Pag binaril niya, pupunta kay Lord yun. Hindi natatakot. Dahil alam niya, pupuntahan niya eh. Kahit kamatayan nga po, wala na dapat tayong takot. Kasi alam natin na yun po yung huling kaaway na pinagwagian ng Panginoon para po sa bawat isa sa atin. Para sa sino mang sumampalataya sa Kanya, alam niyo po, to die is to gain, pero mauna na sila. Ibig sabihin, sa panahon na talagang tayo uwi sa Panginoon, wala pong hindi tayo natatakot. Dahil alam natin, ang punta pa rin natin, destinasyon natin, sa piling at sa kamay ng Panginoon, sa pagyakap ng Diyos, sa bawat isa. Amen? And yung pong is demonstration of God's love. So, demonstration of God's love. So, spiritual implication na I no longer live, but Christ lives in me. Sabi po, yung pong demonstration of God's love. Sa John 3:16, alam na po natin yan. And transformation of believers. So, crucified with Christ signifies a believer's union with Christ in His death and resurrection leading to a transformed life. So, tapusin ko lang po ito. Kasi matagal po ulit. Pag si Bishop po, di ba, sabi, sa susunod ko na lang pong balik ang matatagalan po ako ng pagbalik. Kaya susulitin ko na po para lang matapos. Last na naman po ito. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. So it means living in the overflow of grace. Living in faith, living by faith. This emphasizes that the new life in Christ is lived by faith, not by works or outward action. So, the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God. Namumuhay tayo sa pananampalataya lamang sa Panginoon. At yun po, yung pamumuhay ng may pananampalataya sa Diyos ay pamumuhay doon po sa daloy ng grasya ng Panginoon. No? Na sumusunod lang po tayo, living in the rhythm of grace. No? In the flow of grace. So, yun po. It is true trust in God's grace and the power of the Holy Spirit that believers are able to live a life so abundant. Ang sabi nga po doon, who loved me and gave Himself for me. Ito po, hindi po ito general statement ha. Yung para sa lahat. Who loved me. Kapag ikaw magsasalita, very personal na para sa iyo yan. Na sinasabi mo, mahal ka ng Diyos, who loved me and gave Himself for me. So this is not a general statement, but a personal declaration of God's love. Kaya kada umaga pagising mo in your prayer, you declare, Lord, thank you. Thank you for your grace. Lord, salamat na minahal mo ko at ibinigay mo ang iyong sarili para sa akin. Kaya naman ngayon ay nararanasan ko yung nag-uumapaw na biyaya sa aking buhay. So personal declaration of God's love. So maging ugali po natin. No? Katulad ni Ate Jen kanina.
although nakangiti ang Lord, sinasabi niyang, maganda ako. Di ba? At least ganun, meron pong positive na mga affirmation and yung bang, hindi po kasi tayo tinitingnan ng Diyos sa paningin ng ibang tao. Kaya tayo mismo i-declare natin. At kung ano yung dinideclare natin sa buhay natin, I am blessed, I am highly favored, I am deeply loved by my God. Araw-araw yun ang mararanasan mo. Kahit na dumating man yung pagsubok, pero walang maiiba, yung pa rin, kasama mo pa rin ang Panginoon, biyaya pa rin ng Diyos. And last is embracing the crucified life. How to embrace this crucified life? So, what we need is understanding and accepting the reality. Ang akuin na po natin, unawain at tanggapin po natin yung katotohanan na tayo po ngayon ay nakay Kristo na. We are in union with Christ. Grasp the concept of union with Christ. Recognize the true faith, you are spiritually united with Christ in His death and resurrection. This means your old self has been crucified with Him. And acknowledge the death of the old self. Kaya minsan, ikaw kasi mismo minsan kapag medyo, ayan na naman ako, ito na naman yung ugali ko. Yung minsan minamagnify mo pa, kasi, ba't ka, talagang ganito ako eh. Hindi ka talagang ganyan. Dinisenyo ka ng Diyos para sa Kanya. Kaya wag mo sasabihin, ganito talaga ako, mahina lang, marupok. At kaya hindi po. Lagi po nating angkinin na tayo po ay nakasama ng namatay ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay bagong nang nilalang. And surrendering to Christ. It means choosing to put God's will before our own desires. So, Luke chapter 9 verse 23, Jesus said, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Although iba na yung pananaw natin dito, hindi na po yung dapat ka maghirap araw-araw, batahin mo yung kahirapan, yung krus na meron ka. Parang sabi ng nanay ko, may pares kami may nunal dito, pasan krus daw kami. Nung una naniniwala po ako. Talagang parang sabi ko, gusto ko naman baguhin yung buhay ko, pero sa pag-aaral pa lang, ang dami ko ng struggles. Kaya hindi ako nakatapos ng mga kursong nauna sa akin. Yung kurso ko nung una, office administration. Tapos biglang napasok sa accounting. Tapos nung sabi ko, gusto ko na sabi ng auntie ko, sige, ako magpapaaral sa'yo. Kuha ka ng yung nautical po, seaman. Graduate po ako ng nautical, ng marine transportation. Kaya lang hindi po ako sumakay ng barko. Hindi na ako nagsikap kasi alam kong nandito na ako sa tamang pagkatawag ng Panginoon. So, nandun po na, surrender to Christ. Nandun po na, deny yourself. May mga bagay na gusto ka lang kasi na gusto mong gawin, makakagaan sa pakiramdam mo, pero ang mahalaga yung kalooban ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. And yielding to the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to guide your thoughts, your words and actions, lalo na po sa mga kabataan. Allow the Holy Spirit to guide your thoughts, words, and action. Madaling magsalita eh. Madali lang yung mga kumilos ka na ang kakatwira na, bata pa naman ako. No. Doon sa murang edad po natin, katulad ng sinasabi ni Pablo kay Timothy, huwag tayong maging daan para ikahiya yung mga sarili natin. Kundi yung bang pakita natin si Kristo sa buhay po ng bawat isa. The way we speak, the way we think, and the way we conduct ourselves doon sa harapan ng maraming tao, nandun po na makita po na ang Panginoon ang siyang nasa atin. So this involves being sensitive to His promptings and obeying them. Yung Holy Spirit po, pakinggan natin. Kesa sa kabarkada natin, kesa doon sa sabihin mo nang malapit sa'yo, pero iba yung dinidikta sa'yo. Holy Spirit, meron tayong discernment na pinagkaloob ng Panginoon. And living by faith. So implication is living by faith. Rely on Christ's strength. And focus on Christ's love. Marami po tinitingnan yung pag-ibig yung bang pag-ibig natin sa Diyos, yung inaalala natin paano natin maiibig ang Diyos. Gusto ko ipakita sa pamamagitan ng ministry, pag-involve sa ganito para makapakita ko na mahal tayo. Alam niyo po hindi ganoon kahalaga. Mahalaga 'yan, natutuwa ang Diyos, nagigiling ko tayo. Pero ang magandang maunawaan po natin, yung tayo po ang makaramdam mismo ng pag-ibig ng Diyos. Kasi ayun ang gustong gawin ng Panginoon eh. Yung bang maramdaman niya yung pag-ibig mo, para yung pag-ibig niya na tinanggap mo, yun yung magbabago sa'yo, yun yung mag-aakay sa'yo sa tamang pamumuhay at sa masaganang pamumuhay. So focus on the love of Christ for you, not your love for Christ. Kasi yung pag-ibig mo para sa Diyos,
Nako, hindi stable yan. Hindi yan palagi. No? Hindi yan katulad ng awit ni TJ na palagi. Ang palagi niya ay si Casey Tandingan. Tayo po si Kristo. Amen. Focus on Christ's love and trust in God's promises. Trust in God's promises. So, paano natin may embrace po yung crucified life? Study the Word of God. Pray. No? Pray consistently. And fellowship with other believers. Kailangan natin ng ka-fellowship. Kaya dito, buhay na buhay po yung mga Bible study po ninyo. Maganda po yun, avenue para po maraming tao. Kasi maraming nangangailangan po ngayon yung iba. Kailangan lang nakausap. Yung iba, kailangan lang ng makarinig na salita na mag-encourage sa kanila. So, and of course, practice natin po yung pagsunod. Yung pagsunod na hindi tayo susunod dahil natatakot, kundi susunod tayo dahil mahal natin ang salita ng Diyos. Mahal natin ang Panginoon. Amen? So, babasahin ko lamang po ulit yung Galatians 2:20. Sabi po, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So Galatians 2:20 calls believers to surrender their lives to Christ and allow Him to live through them. Yung ang Diyos ang mamuhay sa atin. This means letting go of self-reliance and embracing a life of dependence on Christ. Sa Kanya tayo asa. I hope na meron tayong natutunan ngayon pong umaga. Amen? So sa oras pong ito, let us prepare our hearts. Maging sa mga nasa online po, kung meron po kayong bread at yung wine, tayo po ay aalalahanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay makikibahagi sa banal na hapunan. At salamat sa mensahe na pinagkaloob ng Panginoon. Just a simple message that has yung malalim na sinasabi sa buhay po ng bawat isa. At may malalim na kahulugan at pagkilos sa atin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So ngayon pong umaga, let us just come before the Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe ngayon pong umaga. Na pinapaalala mo po sa amin na yung buhay na meron kami ngayon, Panginoon, ay buhay na, Panginoon, mula sa iyo. Buhay mo, Panginoon, ay pinamumuhay po namin. Kaya dalangin po namin sa oras pong ito, lalong-lalo na sa aming pakikibahagi sa banal na hapunan. Maunawaan po namin, Panginoon, na ang lahat ng ito'y ginawa mo, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Upang kami na nakipag-isa sa iyo ay maranasan, Panginoon, ang nag-uumapaw na grasya, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At dumaloy sa amin and mag-spill over, Panginoon, sa mga taong nakapaligid po sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Napakasagana, napakayaman, Panginoon, napakamakapangyarihan. Na alam ko po, meron kang kinakausap sa bawat isa po sa amin. Sa oras pong ito, sa aming pakikibahagi din sa banal na hapunan, Panginoon, hindi po lumilipas ang iyong pong kapangyarihan at anumang mga bagay na paniniwalaan po namin, Panginoon, ay kaya mong ganapin sa aming pong mga buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, hallelujah, sa mga elementong ito na nasa aming harapan, na gagamitin mo upang maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. Sa tinapay na sumisimbolo ng iyong katawan, Panginoon, nagpapasalamat po kami na pinapaalala mo sa amin na sa pamamagitan ng mga latay mo, Panginoon, kami po ay iyong pinagaling na. At inaangkin po namin ang himala na ito, hindi lamang sa amin, Panginoon, kundi sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, salamat po, maging sa Diyos na sumisimbolo ng iyong dugo. Panginoon, na natigis sa krus ng Kalbaryo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Hallelujah. Hindi po kami, Panginoon, makikipahagi, Panginoon, na may kalungkutan sa aming pong mga puso. Subalit, may kagalakan, puno ng pasasalamat, Panginoon, sapagkat ang iyong dugo, Panginoon, ang nagbigay ng daan, Panginoon, upang ang bawat isa, Panginoon, ay luminis, Panginoon, at Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, bilang iyong katwiran, O Diyos. Pinagkalooban, Panginoon, ng regalo, katwiran na nagmumula, Panginoon, sa iyo. Bless niyo po ang lahat ng ito, Panginoon, as we partake, Lord God. Lord, we speak miracles, so God, in our lives in the name of, hindi lamang po, Panginoon, himala, pinansyal, hindi lamang po ng kagalingan, kundi himala, Panginoon, ng pagbabago, hindi lamang sa amin, kundi sa mga mahal namin sa buhay, mga taong ipinapanalangin po namin na kailangan ng pagbabago. I-bless niyo po ito, Panginoon, at lahat ng ito ay maging pagpapala sa bawat isa. Maraming salamat. In Jesus' name, amen.
think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me wanna shout, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, oh, thank you Lord, you're worthy of all the honor and all the praise. Makes me wanna shout, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Panginoon, narito po kami sa iyong harapan. Taglay ang kagalakan, kapayapaan, Panginoon, na bunga ng iyong tapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Inaalala po namin, Panginoon, ang iyong pagkabayubay, muli maging ang iyong pagkabuhay, Panginoon, na maguli. Hindi nang may kalungkutan, hindi nang may takot, bagkos, Panginoon, kagalakan, kapayapaan, panibagong pag-asa sa aming mga puso. Hallelujah! Nagagalak po kami maging kabahagi, Panginoon, ng gawain ngayong umaga upang alalahanin ang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Taas po natin ang ating tinapay. Gawin po natin ito ng may pananampalataya. Sapagkat ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya pagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso ito at pinamahagi sa mga alagad ng wika. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin po natin ng may kagalakan sa ating pong mundo. O, salamat. Salamat sa kagalingan. Sa himala ng kagalingan, Panginoon. Anumang bahagi ng aming pong buhay. Oh, hallelujah. Ngayon din naman matapos maghapunan, binampot niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang Diyos sa saro. Hallelujah. We are the righteousness of God through our Lord Jesus. Oh, sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Let us just continually praise the Lord our God and worship Him. Hallelujah. When I think about the Lord, when
I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground, it makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the. When I think about the Lord, makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Thank you, Lord, of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. Oh, shout your praises unto the Lord our God. He alone is worthy to be glorified. We give Him thanks. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, salamat. Oh, salamat po, Panginoon. Woo! Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. You are good. And your mercy endures forever, oh God. There is none like you. There is none like you. As what the song says, Lord God, kapag naiisip po namin, Panginoon, yung ginawa niyo sa amin, kung paano mo kami, Panginoon, nakita natin, Panginoon, nakahandusay, Panginoon, lugmok sa kasalanan. How you picked us up, Lord God, from the miry clay. And look at what you have done to us. You have healed us, O God, many manner of sicknesses and diseases, even spiritual disease. Panginoon, kung paano you turn around our lives, O God, it's all because of your grace, Lord. Panginoon, malayo na yung narating po namin. At salamat po sa mensahe ngayon po umaga. Panginoon, na ang lahat ng luma namin pagkatao ay kasama ng naipako sa Kristo ng Baryo. At kasama na rin nailibing, Panginoon, nung ikaw ay nailibing. At nung iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ay kasama kami, Panginoon, sa pinagkalooban mo ng Panginoon ng bagong buhay. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ngayon po umaga. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po, Panginoon, bawat araw, ikaw yung hanapin po namin, Panginoon. Yung maging desire po namin, Panginoon, yung maging intimate, Panginoon, sa'yo. Sapagkat ito po ay isang daan, Panginoon, para mag-manifest, Panginoon, yung team namin pong sinaselebrate. Living in the overflow of grace means living in union with the Lord Jesus Christ. Isang malapit buhay na kaugnayan. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po every family represented this morning, O God. Kanilang mga tahanan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon. Lahat ng mga ipinapanalangin po namin. And use us as a channel of blessing, Lord God. Sa marami pang kaluluwa, Panginoon, na madadala, Panginoon, sa iyo pong paanan. Natatanggipin ka bilang Panginoon tagapagligtas. Lord, every Bible study, bless, Panginoon, every Bible study. Every cell group, O God. Ministries within the ministry ng Christ Life Church, Panginoon, pagpalain niyo. Panginoon, pagpalain niyo po si Pastor Noel, Pastora Michelle, Panginoon, kalusugan, kalakasan, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Lagi mo silang gabayan, malayo man sila, Panginoon. Hindi po, Panginoon, maiksi ang iyong kamay upang abutin
kanilang pong pangangailangan, Panginoon, at kanilang pong mga panalangin. Salamat po in every leaders, O God, volunteer workers, Panginoon. Hallelujah, sa church po ito, pagpalain niyo po sila, Panginoon. At kami ay maunang makita sa aming Panginoon ang liwanag ni Yesu Kristo sa aming pong buhay upang marami po, Panginoon, kami magkaroon kami ng impact, Panginoon, sa community namin po kinalalagyan. Salamat din po sa mga kapatid na sa oras pong ito, sa buwan na ito ng Marso, Panginoon, na nagdiriwang, Panginoon, ng kanilang pong kaarawan. Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. At anuman ang kanilang mga panalangin, Lord, we declare heaven's best, O God, na maganap. And as you add years to their lives, add life to their years, O God. Panginoon, i-bless niyo po sila. At anuman yung mga unspoken, yung mga prayers po nila, Panginoon, yung mga hinaing, Panginoon, ng kanila pong puso, panalangin, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, na mapagpala po sila. At panibagong taon, I declare overflowing of grace sa bawat area ng kanila pong buhay. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Can we lift up our hands to the Lord for our benediction? Hallelujah. May the God who gives the increase cause the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control to abound in your life. May you walk in step with the Spirit, and may the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. In Christ, we are greatly blessed. We are highly favored. And we are deeply and conditionally loved by our God. And if you believe it, open up your lips and shout, Amen and Amen. Hallelujah. God bless you po. God bless you po. We love you with the love of the Lord.